Xiaoan. Napag-isipan mo na ito. Pirmahan mo ang pangalan para sumali sa loob ng 10 taon. Ganap kang mapuputol sa labas. Direct siyang. Napag-isipan ko na mabuti. Mahal ka ng 2 kuya mo. Kaya ba talaga nilang tanggapin ito? Una, Bilisan Montag, halika. Daddy, 2 akong kuya. Sobrang mahal nila ako. Hanggang sa mag-ampon sila ng ulila. Steven Denton. Medalya na iniwan ni Papa. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ayoko. Ayoko. Ito lang ang alaala ng papa ko. Bakit mo ginawa yon? Payanin. Ang bahay na to ay akin. Ikaw ang dayuhan dito. 8 huwag mo akong saktan. Hindi ko sinasadya. Tian, okay kabiye? Tian, okay Kaling, Masikit. Payanin. Talaga bang hindi mo kayang tanggapin si Chanchan? Hindi. Daddy akala kayo pawe ka lang. Pero ngayon, hindi ko akalain na gusto mong ipahamak si Chanchan. Ang bahay na to, kung ayaw mo nang manatili dito, umalis ka na lang. Kuya huwag mong sisihin SI8. Hindi niya sinasadya. Ang bahay ay akin. Ikaw ang outsider, payanin. Wala ka bang lugar para kay Tian? Hindi mo talaga kayang tanggapin si Chanchan. Sweet, punta tayo sa ospital, Tara. Payanin. Talaga bang hindi mo kayang tanggapin si Sweet? Talaga BA, hindi mo kayang tanggapin si Sweet. Direk Heng, kuya. Ang pananaliksik na ito ay hiling ng mga magulang ko bago sila pumanaw. At ito rin ang sarili kong desisyon. Kaya, hindi ko ito pagsisisihan. Sige. May tiwala akong matatandaan ng lahat ang kontribusyon mo dito. Xiaoan. Kailangan ng pirma ng pamilya dito sa abiso. Aalis tayo makalipas ang 7 araw. Kung gusto mong baguhin ang desisyon mo, ngayon ang huling pagkakataon. Alis na AKO. Dapat masaya sila. DBA? Magpaalam ka na. Tama ang sinabi ni Senior. 20 taon na tayong magkapatid. Kumain naman tayo ng sabay. Kaya, ngayon ay pista ng parol. Pwede ba tayo maghapunan ng sabay? Dahil sa ginawa mo, si Tenten hanggang ngayon nasa at may gana ka pang ipagdiwang ang pista ng paro. Kung ganon, ihahanda ko at dadalhin na lang sa ospital, okay ba? Kuya, gusto ko rin kumain ng mga dumpling na ginawa ni Ruru. Kung ganon, gawin mo na at dalhin mo dito. Dumating na may makadumpling. Kaya gusto kayo nong kumain na yan. Sige, dahan-dahan kainin. Dahan-dahan lang ha. Wala namang aga sa'yo. Talagang pamilyar ang eksena, dahil sila rin ay ganito. Walang song nagarga aserken. Kuya,
Classmate ko last week nakakita ng aurora. Sabi nila sa Norway tuwing winter makikita. Kapag lumaki ako, gusto ko rin makita. Bakit kailangang maghintay lumaki? Hindi naman malaking bagay yan. Punta na tayo ngayong taon. Tamang-tama na, ako at ang kuya mo may bakasyon sa katapusan ng taon. Sasamahan ka namin. Totobiye yan? Sa katapusan ng taon, pupunta. Pagdating mo sa bahay, Sige. bibilhan kita ng bagong damit. Sabi rin nila noon, nadadalhin para makita ang pinakamaganda. Halika. Pero na yon, Gusto mo sumama sa amin? hindi, ayaw ko. Sa ilang araw, sasama ako kay Derek Zeng para sa isang malayong biyahe. Saan naman yan? Sasali ako sa isang medical research. Kailangan ng pirma mula sa pamilya. Gusto mo gamitin ang pangalan ko para mapadali. Hindi, sasali talaga ako. Huwag mo na akong bolahin. Si Tianchan napahamak dahil sa'yo. Ni isang sorry o pag-alala, wala kang sinabi. Sige na. Hayaan mo na siya. Ano ba talagang inasahan ko? Kahit hindi na ako makabalik, ano naman? Matagal na silang walang pakialam sa akin. Tama na. Lumabas si Chanchan bukas. Nakasakit ka sa kanya. Hindi maginhawa ang tumira sa lab. Plano kong ipaayos kay tita ang kwarto para sa ayusin para kay Tian-Tian. Hayaan na lang. Ililipat ko ang master bedroom. Para matter na. Ha? Enen, hindi mo kailangang gawin to. Alam kayo na seloso ka. Pag gumaling na si Chanchan, babalik na siya sa labas. Sige. Papayagan ko siyang lumipat dito. Bata pa siya, kailangan na mag-alaga. Kayo, takbuhan, nakakainis. Saka. Sa loob ng ilang taon, bihira akong nasa bahay. Mas bagay sa kanya dito. Payanin. Ginagawa mo dito. Kanino tong drama mo? Akala ko, nagbago ka noong nagdala ka ng dumpling. Hindi ko inasahan na ganaan ka pa rin. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Alis na AKO. Ikaw. Payanin. Kailan ka talaga? Naging ganito, hindi ka na maintindihan. Medyo nahihilo ako. Masakit ang ulo ko. Parang Magpahinga ka ng maayos. Hahanapin ko ang doktor para sa'yo. Sampung taon na ang nakalipas. isang malaking sunog sa Research Institute. Kinuha nito sina mama at papa. Sina Pei Yanji at Heyo. Sobrang inalagaan ako hanggang sa inampon nila ang isang ulila. Siya SI Wentian. Ang tego nating di. Kamusta ka na nitong mga huli? Tagay. Ang tagal nating hindi nakita. Sige ka. Tagay, Proyekto lab. kamusta? Masarap. Ange ganda. Pero ayan na, ayan na. Hi. Salamat sa pagdalo sa aking ika-18 kaarawan. Sana masarap ang pagkain at inuming gabi. Pianan, Ange ganda mo. Ngayon ang ika-18 kaarawan mo. Nakakaingit ka talaga. May dalawang kuya na sobrang mahal ka. Enjia. Limited do ang gal na yan, DBA? Ang dalawang kuya mo. Ang magbibigay sa'yo ng ganito, Tama. Kuya. Tati ku. Kuya. Sino siya? Siya SI Tintin. Simula ngayon, pamilya na tayo. Ang ganda ng corona mo. Pwede mo bang ibigay sa akin? Tara. Ibinigay ito sa akin ng mga kuya, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. walang problema.
Halika, 10-10. Simula ngayon, anong meron si Ete, meron ka rin. Salamat, kuya. Masaya ka, BA? Saan ka pupunta? Lilipat ako sa guest room. Anong dahilan bakit may-ari natutulog sa... Ang bisita nasa master bedroom. Wala yan. Hindi rin naman magtatagal dito. Anong ibig mong sabihin? Saan ka balak tumira? Maglipat lang ng gamit. Palit ng kwarto. Use a pen na. Master bedroom para kay Wintian. Ilang araw nang itinulak mo siya sa hagdan. Akala mo magtiwala kami. Na manirahan ka sa isang bubong kasama siya. Dililipat na lang ako sa Dormenge School. Quarto to NI8, hindi kayo basta Titan. Huwag mag-alala, alis ako. At hindi na babalik. Sino ang tinatakot mo dito? Kung gusto mong lumipat, lumipat ka. Wala namang magmamakaawa sa'yo na manatili. Hainin, wala ka bang puwang para kay Tintin? Siya ang anak ng estudyanteng inaruga ng mama at papa nung buhay pa sila. Hindi naman ako ang walang puwang sa kanya. Kayo ang laging di naniniwala sa akin. Kaya, hayaan mo na siyang umalis. Sobra na ang lambing natin sa kanya dati. Sige, umalis ka. Pag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Tita Wang, Huwag tumulong. Jinumpei. Mabay at masunurin si An mula pa. Sa mga taon na ito, nagbibigay daan siya kay Wenchan. Sa mga taon na ito, hindi mo ba napansin? Sa tingin ko kayo ang naloko ng puso, naloko ng mata. Tito Wong, sumobra ka na. Ang tagal na nitong gulo. Umalis ka na rin. Mas tahimik para sa lahat. Huwag lang sana na di ka tumagal ng 3 araw o 9 na araw tapos uwi rin dito. Tita Wang, Palam na. Kanino mo pinapakita ang drama na yan? Anan. Jinumpei. Si An ang kapatid mong babae. Noong bata si An, nagkasakit siya, ni hindi ka makakain. Bakit ngayon naging ganito? Noon, nangako ka sa harap ng altar. Naalagaan mo mabuti si An, pero ngayon, ano na? Nakalimutan na ba lahat yon? Simula ngayon, sino mang magbukas ng pinto para sa kanya, isasama siya palabas. Bayaw, huwag kang umalis. Ayoko na ng kahit ano mula sa'yo. Bumalik ka na 8. 8 huwag kang alis. Tiyan. Pwede. Anong nangyayari sa kata? Di mo ba alam? Kapag nabasa sa ulan, baka magatrangkaso ka. Eight. Anong ginagawa? Gusto KO Mac. Tungkol sa susunod na mga bakit mukhang ganito? Pakawalan mo siya. AKO ang kuyanaya. Sinabi kong bitawan mo siya. Narinig BA? Nakita BA? Ikaw ang kuyanaya? Bakit basa siya sa ulan at may suga? Mas mukhang mas importante sa'yo ang batang babae sa likuran mo. Oy, Hainin, bibigay ko sa'yo ang pagkakataon. Bumaba ka na ngayon. Pwedeng pag-isipan na payagan kang manatili sa bahay. Hainin, pinabababa ng kotse. Narinig mo. Payanin, may respeto ka pa ba sa aming dalawang kuya? Kung ganito lang pala, hindi na ako pumunta para magpaalam. Tutal, alis din kami sa ilang araw. Hainin, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba Anong ibig sabihin ng alis ka na sa ilang araw? Payanin, ipalawanig MOSA akin. sariling ninyong application form? Anong ibig sabihin nito? O baka naman, hindi nyo talaga binasa? Hainin, sabihin mo saan ka pupunta. Saan pupunta? Payanin, payanan, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Hainin, Payanin. Hindi ko talaga inakala. Palalayasin kanila habang malakas ang ulan.
Ikaw at si Wenchen. Sino ba talaga ang tunay nilang kapatid? Noon, mabuti naman sila sa akin. Inalay ng mga magulang ko ang buong buhay nila sa pagbuo ng gamot at kagsubok para sa medisina. Laging umalis saglit at natatagalan bago bumalik. Ang nag-alaga sa akin mula pagkabata, Papa, Mama. Bukod sa yaya na binabayaran, Papa, Mama. Miss Keo na Keo, yung dalawang kuya ko na mas matanda ng 8 taon sa akin. Anin? Anin, okay lang yan. Nandito SI kuya. Anin, walang dapat ikatako. Wala kang kailangang ikatakot. Enen, kuya at di ko nandito. Kaming dalawa ang palaging magpoprotekta sa'yo. Hey Anin, ilang beses mo pa balak maglaro ng ganitong taktika? Kung matapang ka talaga, lumabas ka na at huwag nang bumalik. Hey Anin, di ba si Derek Zeng lumabas para mag-aral ng ilang araw? Parang ang bigat naman, halos parang magkahiwalay na habang buhay. Imbis na gumamit ka ng ganyang paraan, mabuti pang matuto ka kay Wenchen. Subukan mong baguhin. Ano bang nangyayari sa kanila? Okay, Kalang BA. Kuya, sa ilang araw, Kapag natapos kayo na ang thesis kayo, alis na ako sa ganitong lugar. Siya ang kapatid and I direct pay, DBA, ang isa ay pinakabatang guro. sa Research Institute ngayon. Ang isa naman ay batang presidente ng tech company na siya mismo ang nagtayo. Hindi ka panipaniwa na inalagaan ng dalawang kuya. Ang saya siguro nan. Ang tagal mo nang hindi umuwi. Nagilala ang MJ kuya emo natatandan kayo. Sila Darlan, bawal pumasok ang hindi estudyante ng paaralang ito. Hey Anin, gusto ni Chan Chan makita ang loob ng classroom. Bakit sama mo sa bata? Totoo ba ang sinabi ni A? Si Sweet na lang. Walang problema. Andyan si Kuya Uno at walang sinuman ang pwedeng magsabi ng kahit ano. Ikaw ba ang nakpagalit K8? Wala kang kasalanan. Siya lang talaga ang masyadong pikon. Umupo ka dito. Hahanapan ng libro na mababa. Maging mabait. Sige. Kukunin ko ng tubig para sa'yo. Bigay mo sa akin. Hey Anin, bakit mo itinulak si Chan Chan? Payanin, mag-sorry ka. Hindi man alamin ang totoo, pinapasori agad si Anan. Talagang ang gagaling yung mga kuya. Kami bahala magturo sa kapatid. Walang kinalaman ang ibang tao. Inunit ang desis mo. Paano nangyari yon? Hindi magagawa yan ni Chan Chan. Ako ba ang pumunit ng sarili kong desis? Kahit si Chan Chan ang pumunit. Sigurado akong aksidente yun. Bata pa rin siya kahit lahat. Bakit mo siya sinaktan? So ganito ako tingnan, Professor Pat, nagkamali si Xiao An, kailangang disiplinahin. Ang pagkakamali niya ay hindi sinasadya. Kayong dalawa, sobrang dobleng pamantayan. Kaya, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Hindi ko sinasadya. Hayaan na lang. Anong nangyari sa kanya? Kang Dady Young Yugalinaya. Matagal na sana niyang sinigawan si Chan Chan. Ganito na lang ba? Sa nakaraang 4 na taon, ilang beses na tayong nagtalo. Sa bawat pagkakataon, pareho lang lagi ang resulta. Nayan. Ayoko na makipagtalo. Wala namang ilang araw. Alis na rin ako. Payanin.
Ako na ang bahala sa papel na ito. Bibigyan kita ng 1 buwan pa. Hindi na kailangan. Wala na kang oras para makipag-usap. Anong nangyayari sa iyo nitong mga araw? Enen, ibigay ang computer. Pag may oras ako, may babalik ko. Si Tenten Batasiya, kahit pasiya ang nagbara, siguradong hindi naman sinasadya. Akala kayo pa na. Sa wakas, may isang beses na. Pinili niya ang panig ko ng pusa. Naidakat ka BASA galit kaya. Itulak ko ulit si Wenqian pababa na hagdan. Ganun ka ba ba magasip? Ka. Maligayang pagtatapos. Sa inyong lahat, maligayang pagtatapos. Yumipo. Umupo na kayong lahat. Yumipo kayo. Mga kakles, hindi natin alam kailan tayo magkikita. Halika, inom pa tayo. Sige, Tara, isang baso pa. Tara, cheers. Broder, sigurado na ba kayong dalawa ni Pei ang nasasali sa research na yon? Naisumite na namin ang application. Malalim ang research na yan. Kahit si Derek Zeng wala pang alam kung nasaan eksakto ang research institute. 10 taon na walang koneksyon sa labas. Paglabas mo ulit. Pai An, si Direktor Pai ay kapatid Montag, DIBA, paano niya magagawang hayaan kang sumali? Lahat kami ay voluntaryong sumali. Ginagawa namin ito para sa sangkatauhan. Ang tapang ay Kuya Zhu at ay Pei and ay kahanga-hanga. Magtuas tayo para sa kanila. Saish, mga kaibig, Cheers. para sa masayang graduation. Saglit, sasagutin ko muna tong tawag. Oh. Sige, tuloy lang, kein lang. Oy, Kailan ka Yui? busy kasi sa school na yon. Kaya di na muna Yui. May kailangan pa ba? Kung wala, ibababa ko na. Sandali. Nayan. Ka-birthday namin in Kuya Mo. Halos nakalimutan ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nag-ayos sa tuwing kaarawan nila. Palagi akong mag-isa. Enen, bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? Kuya, maligayang kaarawan. Wow, Enen, bait mo kang di dahil sa ayo. Makakalimutan ko na kaarawan ko ngayon. kapag nandiyan ang birthday natin, kaya may say-say. Kain na ng cake. Sige. Pasensya na. Balik ka para kumain. Ako at si Kuya ang magluluto. Bukas, ang yaya ang maghahatid kay Wenchan sa night class. Sige. Sa pagkakataong ito, talagang ganito. Huling pagkain na ito. Sa wakas makakabala na rin. Sa dami ng taon, gayon lang niya ito ginawa. Sumunod talaga sa akin. Itong puno ng kapayapaan ay regalo mo sa akin. Noong kaarawan ko 6 na taon na. Noon, humiling tayo na sana ang buong pamilya natin. Kapayapaan at kasaganahan. Pagkakaintindihan sa pamilya. Pero bakit? Nawi tayo sa ganitong kalagayan.
Maghugas ka ng kamay at kumain na. Sige. Naalala ko sinabi mo dati na gusto mong makita ang aurora. Inasabi ko sa pangalawa mong kapatid na kumuha ng tiket. Sumama ka na lang SME. Sa totoo lang, matagal na naming gustong isama ka. Busy kami in Kuya MOSA trabaho. Alam mo na. Sa ilang araw, kailangan kong sumama kay Derek Zeng sa ibang lugar. Malamang hindi na ako makakahabol. Kayo na lang ang pumunta, babawi ako pagkaumaga. Kumusta dyan sa bansa? Sa Hanjiang, kita rin daw ang aurora. Enen. Si Wenchan, sa huli, dayuhan pa rin. Kuya. Ako ang kuya mo habang buhay. Ang nasa labas ay may kanya-kanyang plano. Catchlad and I Josie, bakit siya lumalapit sa'yo? Dapat mong maintindihan. Huwag kang masyadong makipaglapit sa kanya. Yung hindi natapos na medical research ni na mama at papa, malapit nang magsimula. Alam kong si Zhao Si ay nasa research team. Lumalapit siya sa'yo para makuha ang resulta ng research ni na mama at papa. Inaangkin mo para sa sarili mo. Si Zhao Sire hindi kasing dumiinis. Painin, ugali yan, ako ang kuya mo. Paano kita masasaktan? Akala mo ba si Zhao Si ay tunay na nagmamalasakit sa'yo? Malon na gusto lang naya ang MGA connection kayo. Enen. Kapag kinuha ni Zhao Si ang research ni na mama at papa, at napunta siya sa isang closed lab, mahirap na natin siyang kasuhan. Kapag nangyari iyon, hindi maganda ang kalalabasan. Ano ang ibig sabihin na masamang kahihinatnan? Ang mga magulang at si kuya, ang buong buhay nilang Talaga bang ipapasa mo ito sa iba? Anin? Si Zhao Si ay isa pa aning tagalabas. Ang mga kuya mo, para din sa ikabubuti mo to. Akala kayo nagbago ng isip ninyo. Yun pala, ito lang ang dahilan kung bakit niyo ako pinawi. Hindi ganito. Alam ko ng malinaw. Hindi ganon asay Zhao CIR. Pinahahalagahan niya itong pananaliksik. Para lang makatulong sa mas maraming pasyente. Para dito sa pananaliksik. Inayos pa niya ang sarili niyang pamilya. Sa mundong ito, may mga tao talagang nag-alay at nagsasakripisyo. Tulad ng mga magulang natin, tulad ng maraming pediatric na veterano. Painin, hindi ba paalang protektahan si Zhao Si? Huwag mo nang gamitin ang drama mo. Enen. Kapag naloko ka, sumali ka sa close training, wala nang pwedeng gawin. Huwag kayong mag-alala. Kahit sumali ako sa planong ito. Hindi dahil kay Zhao Si. Painin, ano ba talaga ang nagbago sa'yo? Bakit naging ganito ka? Talaga bang lulutuin mo si Zhao Si? Utulin mo ba ang relasyon natin? Ikaw. Si Wenchan gusto pa rin pumunta sa Norway. Ayaw pumunta sa Han River. Kaya. Kaya ano? Hintayin matapos ang meeting kay directors sa simula ng taon. Ako at ang kuya mo, dadalhin ka namin, ayos ba? Sige. Kamusta ka na nitong mga nakalipas na araw? Ayos naman. Babalik ka ba mamaya? Gagawa si tita ng paborito mong lotos na may malakit na kanin. Yung gustong gusto mo noon pagkabata. Lima na ako ang gayon. Matagal na akong hindi bata. Yung mga matamis na pagkain kasi. Hindi ko na gusto. Mamayang gabi. Mukhang hindi na ako uwi. At mukhang hindi na rin sa mga susunod na panahon.
Kamusta? 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 Yung pinapaimbestigahan, nalaman ko na. Yung Wenran, matagal nang pumanaw. Ipinalit na Wenchan, batang taga-ampunan na may liver failure at walang panggastos para magpagamot. Naawa ang direktor ng ampunan, kaya siya ang pinalit kay Wenchan. Pinagamos siya sa tulong ng 2 kuya mo. Anong gagawin? Nandito lahat ng ebidensya. Alam na ng 2 mong kuya. Siguradong paalisin nila siya. Hayaan mo na. Turtle. Hindi na rin naman sila naniniwala sa akin. Wala na ring say-say. Tinawag ako pumunta maaga doon. Aalis na ako sa tanghali. Pag-usapan natin ang tungkol sa bagong research institute. Sama ka na. Ziga. Salamat sa inyong kontribusyon para sa sangkatauhan. Maikli na lang ang oras. Ngayon, pwede na kayong tumawag sa pamilya para sa huling tawag. Sweetie, nilalamig ka ba? Kadarating lang sa Hilagang Lungsod. Medyo naninibago pa. Kung nalaman ko lang, tulad ng sinabi ni 8, dapat nagdala ako ng dagdag na scarf. Kakakarating ni Sweetie sa Hilaga, di pa sanay. Ibigay sa kanya ang scarf. Kuya. Ikaw mismo ang nanggansilyo na scarf na ito para sa akin. Ikaw ang 8, huwag ka namang mermat. Sa susunod, bibigyan kita ng mas malaki pa. Tumawag ka na lang kaya sa bahay? Baka matagal bago ulit magkita. Eight, may problema ka ba? Nazen sila? Sinasabi mo sa kuya DBA, ako na raw ang kumausap. Wala raw silang oras. Sabihin mo na lang daw sa akin kung may kailangan. 20. I-off mo ang phone. Halika. Sige. Ano problema? Pwede mo sabihin sa akin ipapasa kayo na. Wala. Wala talaga. Wala namang iba. Anito naman ay kayo. Pakitandaan na magpa-security check muna. Pakiabot na rin ang cellphone. Kuya, nabasag ko nang hindi sinasadya ang jade pendant ko. Ayaw rin. Regalo ito ni An sa atin. Bakit sabay-sabay nasira? Baka may nangyari kay Anan? Hindi matawagan. Mag-book ng flight. Uwi agad. Sige. Kiwi. Kaya, bukas may inihanda ang tour guide para sa New Year's activity. Pwedeng umuwi pagkatapos ng ilang araw. Kung masaya, pwede bumalik ulit.
Kailangan asikasuhin sa kumpanya. Hindi na pwedeng magtagal pa. Ilang araw na ang nakalipas. Sinabi mo kay Pei An na sa bagong taon at Spring Festive, hindi ka babalik sa Paulit-ulit ko nang sinabi. Huwag mong tuwaging Pei An. Sabihin mo 8. si Pei An tanda nanaya. Ano pa bang ikinababahala mo? Itong laruan, aborito, tunian anong bata pa siya. Ano ang itsura inay ng bata siya? Parang medyo di ko maalala. 8. Ang ganda ng corona mo. Pwede bang ibigay mo sa akin? Tama na pala. Gusto ni Sweet lumabas ng ikaw ang nakasakit sa kanya. Hindi comfortable sa labas. Balak kong kapuntahin tita para ihanda guest. Ayusin para kay Sweet na matirhan. Ililipat ang master bedroom. Abayaan mo siyang tumira. Payanin. Ano nangyayari sa'yo kamakailan? Si Tian bata pa siya. Kahit pa siya ang may gawa, siguradong hindi niya sinasadya. Payo. Arang may nawala tayo. Yung Pay-an na makulit at mahilig maglambing. Kailan ba siya nawala? Babalik sa bansa ngayong gabi. Kung gusto maglaro ni Wen Chan, samahan mo siyang maglaro. Uwi na rin ako ngayong gabi. Kaya, kamusta? Wala pa ring sumasagot. Kuya, mauna kayo sa bahay. Pupunta ako sa school para hanapin si An. Umuwi na. Bilisan mo. Nakakainis. 6 na taon na akong nagawa ang lahat para gawin silang lahat na mainis kay Pei An. Pero bakit ganito pa rin? Bakit ganito pa rin? Hindi ba bumalik si Payanin? Hindi pa bumalik, senorita. Isang buwan na. Bisperas na ng bagong taon. Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Hindi iniintindi ni Sir si senorita. Bakit kailangang itanong? Hey, ikaw talaga. Babalik si Edru, siguradong babalik. Kuya, huwag mo munang intindihin yan gayon. Magpatuloy akong tingnan ang aklat ng kwento. Gusto kong asay kuya ang magbasa ngayong gabi. Siya ang aide mo. Ilang araw na siyang hindi Bakit parang wala kang pakialam sa kanya? Ang laki-laki naman naya, di naman siya mawawala. Kuya mali na naman biyang sinabi kayo? Hindi mo na ako babasahan ng kwento. Ganito, ka na kalaki. Hindi ka pa meron magbasa? Dati. Laging pinagbibigyan ako ni kuya. Ano ba ang nangyayaring gayon? Hi, Ann. Ano bang nangyayari? Naisnasay, Ann? And Nazen ka? And Sagidan mo on tawag ko? And Kailan ka yui? Hello. Direct Zheng? Si Pei-an, anitong mga nakara. Hindi naman kita, inabala diba? Si Pei. Paano naman niya ako maiistorbo? Sumama siya sa iyo sa hindi ba siya nakabalik? Boss Pei. Anong biro to? Pinauwi ko na si Pei. Paano naman mangyayari na sumama pa siya pabalik sa akin? Hindi ko masyado narinig. Ano ibig mong sabihin? Ano yung paano siya makakabalik? Hindi maintindihan ng iba. Direct Pei. Di mo ba talaga maintindihan? Kung di dahil sa ideya mo, di makukuha ni Xiaopei ang slot na to. Sabi ni Xiaopei sa akin, nag-back out ka dahil sa babaeng si Wen Tian, di ba? Sabi ni Xiaopei sa akin, nag-back out ka dahil sa babaeng si Wen Tian, di ba? Hindi. Hindi naman.
Paanong dahil kay Wen-chan? Akala NI Payanin. Para kay Wen-tian BA, paanong possible yon? Kaya pala. Dahil dito kaya Toda BA? Mapa. Yung hindi nyo natapos sa medisina, magsisimula na ulit. Pwede sana akong sumali. Pero hindi kayo maiwan sa ayan. Natatakot akong pagkatapos. Hindi malagaan ni Peyu si Anan. Huwag kayong mag-alala, at alagaan ko ng mabuti si Anan. Impossible. Hindi maaari. Sinubmit ni Pei Anan ang application. Inadala ko siya ng papel. Paunawa para sa pamilya. Pagbalik niya, ikaw ang pumirma sa notification. Kilala ko ang sulat kamay mo. Hindi, Director Zhang. Ano malalaman kung sumali sa medical research? Director Pei, huwag sabihing hindi alam. Bago pumasok si Xiaopei sa Research Institute, dapat may pagkakataon ng lahat na hindi kanya kinunta. Wala, talagang wala. 20 taong magkapatid kami. Kahit noon, gaano kalalim ang galit. Gaano man kalaki ang sama. Bago siya magkulong ng 10 taon sa pag-aaral, dapat tumawag sa pamilya. Siguradong hindi siya pumunta. Imposible yan. Kahapon, sigurado ka bang wala kang natanggap? Tawag mula kay Pei Anan? Wala. Sigurado, AKO. Kuya Billis, ang ganda ng shoot na to. Kunan mo ako ng litreto at video. Apunta na ako. Unahin natin ang litreto. Sige. Ang ganda ay kikana. Sige. Saish, Billis, ibigay. Tingnan kayo na. Kamusta? Ang lamig dito. Babalik na ako sa hotel. Huwag kang magpawala ng init. Sige. May problema ka BA? Sinabi kayo bang kuya? Kayo ang nagsabi na ako ang sumagot sa tawag. Sinabi niyo na wala kayong oras sumagot. Gustong makita ang aurora. Kung hindi ito makita ngayon, sayang talaga. Ay naku, hintayin na lang hintayin ang samahan siya sa susunod dito. Kung may kailangan ka, Sabihin mo na lang, anong ginagawa? patayin mo ang telepono, halika na agad. Namas KO ang huling tawagan ay, and Tweed KO, san ang napigilancia. Hinahanap ko sa bawat sulok ng bahay. Wala na SINN. Wala na siya. Payenji. Sabi KO nawawala SINN. Hahanap natin siya. Ang laki-laki na niya. Hindi naman siya basta mawawala. Sumamasiya kay Josie. Chin-ek ko ang CCT ng school. May dala siyang maleta. Sumunod siya kay Zausi. Hindi na intindihan? Sumamasiya kay Josie. Alam mo naman kung anong balak ni Zausi. Hindi BA? Siempre alam KO. Anong ginagawa nila ni Zausi? Ako na ang maghahanap kay Anan. Pipanahin KOSINN. Tuwing bagong taon, lagi siyang nasa bahay. Bukas na ang maliit na bagong taon. Pipanahin KOSINN. Bakit pumayag kay Wengue na pumunta sa Norway? Usapan na nating pumunta ng Muhe. Sumang-ayon na si Anan. Kung pupunta tayo sa Muhe, baka na. Hindi na niya gustong umalis. Ano ang drama mo? Payenji. Gaano na katagal mo nang di inasikaso si Anan? Ikaw. May pakialam ka BA?
Pin. Sa wakas, pinakawalan mo na siya. Simulan gayon. Hindi na kita kailangang alalahanin na agawin mo ang mga kuya namin. Pero, may isa pa akong kailangang gawin. Direk Zheng, Pwede bang sabihin sa amin? Saan napunta si An? Gusto namin siyang makita sa huli. Yanzi, mahalaga ang pananaliksik na ito. Kapag naging matagumpay, mayroon pag-asa ang tao. Hindi pakialam kung gaano kahalaga yan. Ang tanging nais ko ay makabalik si An. Direk Zheng, tulungan niyo kami. Hindi ito sa ayaw kong tumulong, pero ang sikretong pananaliksik walang karapatan ang hindi kasali malaman. Tungkol sa lokasyon at progreso ng pananalik, wala rin akong alam. Laging may paan. Isipin kayo. Siguradong may paraan. Paumanhin kung medyo hindi maganda nang masangkot ang magulang nyo noon, dulot ng kakulangan ng seguridad sa pananaliksik, nagkaroon ng natagpuan nila ang bago matapos ang pananaliksik. Walang tagalabas ang makakahanap sa kanila. Makakahanap ako ng paraan. Kung pabida ang paraan ng paghahanap kay Xiaopei, maging sanhi ng panganib sa kanya. Director Pei, huwag kalimutang nangyari sa kung talagang mahalaga sa'yo si Xiaopei, igalang mo ang desisyon niya. Tama nga pala. May mga naiwan si Xiaopei sa research center. Kunin niyo na lang sa tabi. Si An, hindi na siya makakabalik. Hahanapin ko siya kahit anumang mangyari. Hindi. Ano nangyari ito? Impossible to. Matagal na niloloko. Alam mo, ang totoong Wenchen matagal ng pat. A young nasa Bahay Peak. Anong nangyayari? Bakit may death certificate SI Wention? Bakit madali ka? Nasa litrato nakasulat ang pangalan ni Liu Tongtong. Tito Wong. Nasa Bahay BASI. Kakaalis siya, pupunta sa ampunan para dalawin si Director Kui. Akala ko alam niyo. May nangyari ba, sir? Kuya, kailan kayo uwi sa bahay? Natatakot ako mag-isa sa bahay. Sige. May gagawin lang ako ngayong gabi. Medyo late akong uwi. Maghintay kang mabuti sa bahay. Hinayaan nating umalis si An para lang sa isang sinungaling. Paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala. Puntahan natin ang orphanage at linawin. Ew. Punta tayo sa orphanage. Tongtong, hindi pwedeng ganito. Akala mo kapag sinabi mo sa kanila na hindi ako, maniniwala ba sila? Inalagaan nila ako ng 4 na taon. Para sa akin, pinalayas pa nila si Pei An sa bahay. Tongtong, kasalanan ni Mama, wala ako. Noong malubha ang sakit mo, hindi ko kayang bayaran ang sobrang mahal na gamot. Para lang magwe ka. Napilitan magsinungaling na ikaw si Wenchan. Pero, ngayon, gumaling ka na. Hindi na natin dapat lokohin sila. Tumahimik ka. Sinong anak mo? Bantayan mo ang sarili mong bibi. Itago na lang yan sa sarili mo. Hindi mo pwedeng kratuhin ang taong kumulong sa'yo. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Sige, i-report mo. Si Pei An, young trader na yun, may tawag mula Shanghai. Ako ang sumagot. Lam Kong siyon. Mukhang hindi na siya babalik. Simulang ngayon, ako lang ang magiging kapatid nila. Bumalik ka na, anak. Paano po? May tao bang mas pipiliin ang iba kaysa sa sariling kapatid? Mas malalim ang dugo kaysa tubig. Hindi mo kailanman maagaw ang pagmamahal ng pamilya ng iba. Kahit patunay siyang kapatid, anong ngayon? Sa dami ng taon na ilang beses ko na siyang sinaktan.
Pero ang dalawa niyang kapatid ay patuloy na pinagtatanggol ako. Gustong sumira, ha? Chuchulangan kita. Tia, Payanin, Inunanaya sirain ang drawing hindi ka sikat na pintor, espesyal ba drawing mo? Bakit nakikipagtalo ka sa bata? Huwag nang kumain ngayong gabi. Magasip-isip ka. Tara na. Nagkunwari akong itinulak niya ako sa hagdan. Ang babaeng walang hiya, tinangka pa akong hawakan. Tapos siya mismo nahilog din. Tapos nasample pa siya. Talagang nararapat lang sa kanya. Payanin, ganyan MOBA, kamuhian SITON? Kala kayo rebelled ka. Ngayon, di ko akalaing ilalagay mo sa peligro ang buhay ni Tian. Kung hindi ka na masaya dito sa bahay na to, umalis ka na lang. Pupunta siya sa mo. E di pupunta naman ako sa Norway. Dinawa pa rin AKOSA Norway DBA? Akin na lahat ito. Lahat ay akin na lang mag-isa. Kaya. Pangalawang kuya. Kaya. Pangalawang kuya. Bot kayo narito? Bakit kayo narito? Kung di pumunta, ano maririnig ang kamanghamanghang kwento? Kung di kami pumunta, ano malalaman kung gaano kami kahangal magkapatid? Napakabulag mo. Create. Pakinggan ako, magupawapaliv. Paliwanag. Paliwanag na ginagamit mo ang pangalan ni Wen Chan. Tapos sinira ang buhayanay and inapakan mo siya ng 6 na taon. Itigil mo na ang nakakadiwang ugali mo. Ang mga sinabi mo kanina. Bawat salita, narinig namin ng malinaw. Ihagis ang pintura. Itulak pababa sa hagdan. Pumunta sa Norway. Wentian, ikaw. Sa lahat ng taon na to, ikaw ang dahilan sa bawat sakit na naramdaman ni An. Sa bawat sugat na natamo niya, ikaw ang nasa likod ng lahat. Ginamit mo kami bilang iyong mga kasangkapan, bilang iyong mga kakutsaba. Tumutulong sa'yo na saktan ang kapatid naming babae. Anin? Ang aching in it. Ako ang gumawa, so anong problema? Sinan deserve na yan. Bakit si An pagkasilang pa lang, lahat meron na? Bakit lahat mahal siya? Gusto ko kunin ang lahat ng kanya. Ang bahay ang kriya pati ang pagkatao niya. Pyongwa. Hindi ba kayo ang pinaka nagmamahal sa akin? Hindi. Naniniwala kayo sa sinasabi ko, kayo'y gonggong. Kayo ang pumili na maniwala sa akin, itinakwil siya. Gayon, nagpapanggap kayong nasasaktan. Manahimik ka. Paano mo nasabi ito? Totoo ang pagmamahal nila sa'yo. Todo. Anong silbi ng tunay na damdamin sa akin? Ang kailangan ko ay konkretong benepisyo. Ang gusto ko ay ang titulo ng panganay na anak ng pamilya Pei. Pera at posisyon ng pamilya Pei. Kaya. Pangalawang kuya. Kahit hindi ako tunay na anak, ano naman? Sa dami ng taon na lumipas. Hindi niyo ba ako itinuring na parang tunay na kapatid? Noong nasa bingit ng kamatayan ang mga magulang niyo, hindi ba sinabi ko na alagaan niyo ako ng maayos? Pero, ako ang tunay ninyong inalagaan na kapatid. Si Payanin. Ano si SA niyo? Isang taong umalis at di dapat bumalik. Alagon ka. Wentian, inepin ka namin. Hindi namin utang sa'yo yan. Binigyan ka namin ng mahusay na edukasyon. Binigyan ka namin ng marangyang buhay. At siyang akala naming pagmamahal, ibinigay sa'yo. Hindi para gawing isang walang utang na loob na traitor. Lalo na para saktan mo ang sariling pamilya namin. Simula ngayong araw,
Formal ko nang kakanselahin ang adoption papers mo. Wala nang koneksyon ang pamilya Pei sa'yo. Hindi kaya. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Kuya Maxalta ka, ikaw pa ang pinakamabait sa akin. Ang ibig sabihin ni Kuya ay ibig sabihin ko rin. Dapat kang tawagin na Liu Tongtong. Ang mga ginawa mo ay ubos na ang huli naming awa at pakikisama sa'yo. Director, salamat sa pagsabi ng totoo. Kahit huli na, mas mabuti na kaysa mabuhay ng walang alam. Ayusin makontak ka ng abogado. Isasagawa ang opisyal na proseso para maalis ang legal na ugnayan ng pag-ampon. Kuya, pangalawang kuya. Bakit ganyan, walang awa? Ako ang tunay na kapatid. Kung alis ako mula sa inyo, saan ako pupunta? Napakasakit. Masakit? Kung ikukumpara sa ginawa mo kay Anan, naging maayos na kami sa'yo. Mula ngayon, ang pupuntahan mo. Ikaw na ang bahala. Hanapin SINN. Gawin ang lahat para mahanap siya at humingi ng tawad. Hindi Kuya 8. Ako rin ang kapatid na pinalaki ninyo. Hindi niyo pwedeng basta na lang akong iwan. Kuya 8. Anong ginawa natin kayanin? Ano ba ang mga kasalanang nagawa natin sa kanya? Noong huling nagpaumanhin, umiyak siya at sinasabi na hindi siya ang may kasalanan. Noong itinulak siya pababa ng hagdan, Ginawa niya ang lahat para makapit sa kamay ko. Ang pulang marka ng sampal sa mukha niya, sobrang kitang-kita. Noon, akala ko siya'y napakasama. Theo. Sinabi ko pa sa kanya na lumayas sa pamilya Pei. tama na, ako ang may kasalanan. Ako ang panganay, dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya. Ako ang nagkulang, huli na nung nagising ako. Nabulag ako ng responsibilidad at panlabas na anyo. Aulit-ulit ko siyang nasaktan. Paalisin mo siya. Tangina, isa akong gago. Hanapin mo siya, bro. Kailangan mong hanapin si An-An. Luluhod ako sa harap niya. Hihingi ako ng tawad. Kahit hindi niya ako patawarin, babantayan ko pa rin siya. Babawi ako habang buhay. Sasabihin ko sa kanya, Bumalik ang kapatid niya. alam na niya ang mali niya. Gino. Habang inaayos ko ang kwarto ng dalaga, nakita ko ito sa pinakamalalim na drawer. Diary ng dalaga. Satin Jean Cao. Dapat nyo itong tingnan. Diary N.I.N.N. Ngayong. Ika-negatibo 18 na karaw. Sabi ni Kuya at pangalawang ku. KO ang 8. Kaya dapat tayang kaya ko kay Wenty. Parang paano sila sa akin. Bumili ako ng cake na matagal na niyang gustong tikman. Sana magustuhan niya. Kayat na. Lagi siyang di masyado natutuwa sa mga binibigay ko. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan. Tikman mo. Yung sinabi mong gusto mong kainin. Wow, salamat 8 and ang beta mo talaga. Kumusta? Masaya ka ba? Masarap naman. Matami. Anong nangyari sa'yo? Kaya,
Parang hirap kong huminga. Allergic reaction BA2? Bilisan mo, tawag ka ng ambulansya. Payanin. DMOBA alam allergic SI tion SA Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bumili ng cake na ditinignan ang ingredients. Payanin, kung may mangyari kay tion, di kita Hindi ko talaga alam. Sabi ng tindera, walang mangga ang cake na to. Baka naman sinadya na lagyan ng mangosaw sa loob. Nayon KO nerealize, SI, lagi niyang sinisikap maging mabuting Tayo. Tayo ang paulit-ulit na naghusga sa kanya ng walang dahilan, na parang wala siyang halaga. Tayo. Paano masasabing karapat-dapat tayong maging kuya niya? Paano ito? Tuwing si Nagi. Tuwing siya'y tahimik. Sa likod nito ay puro kawalan ng pag-asa at sakit. Hindi lang tayo nabigong maging sandigan niya. Tayo pa ang nagtulak sa kanya palabas ng langit at tumong impyerno. Kaya, nagkamali tayo. Talagang nagkamali tayo. Gaano kaya kalaki ang galit niya sa atin? Nangako ako kayanin. Bibigyan ko siya ng bagong scarf. Bablik siya. Siyanin, hindi na siya babalik. Hindi na talaga siya babalik, hinding-hindi na. Kuya 8 nagamali ako. Alam kong nagkamali ako. Kuya 8 nagamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin, promise. Pakiusap, maawa. Para na rin sa tagal ng tawag kong kuya sa inyo. Alang-alang kay mama at papa. Huwag niyo akong paalisin. Kuya 8 painin. Hindi. 8 anan. At sa aman, umalis. Simulan gayon. Ako na lang mag-isa. Magiging mabait ako sa inyo, Tumahimik ka, binanggit mo pa sina mama, papa, SIN, karapat dapat BA? ang pamilyang ito. May isa lang na babaeng tagapamahala. Siya yun, SI Payanin. Kasuklam-suklam ka. Leas, Alice, ngayon din, umalis ka. Nakakadiri kahit tignan kita. Wala kang karapatang banggitin ang kapatid ko. Tito Wong, Ipinin mo gamit niya. Palayasin MOC. Simula ngayon. Huwag siyang hayaang makapasok sa pinto ng pamilya Pe. Opo, Gino, umalika. Kuya, hindi niyo dapat gawin ito sa akin. PNG payu makakarma kayo. Meninabati, inilunsad na ang bagong gamot kontra kanser na Witon, opisyal ng inilunsad, kado. Mga kaibigan, ngayong araw ay ipapakilala ko sa inyo. Matapos ang 12 taon, Natuklasan at na-develop ang bagong gamot laban sa kanser, Witon. Ito ang magwawakas sa sobrang mahal na gamot, at ilalabas ito sa pinakamurang presyo para abot kaya ng lahat. At ngayon atin pong tinatawagan ang pangunahing researcher, si ERP Anan, para magbigay ng mensa. Ang araw na ito ay ang kapanganakan ng Witon. Boo. Ang araw na naksidente ang tagumpay ni Witon. Nabunga ito ng pinagsamang tiyaga ng buong pero ngayong araw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang MGA Magalang Kao. Si Professor Mayuan at Asai, inalay nila ang kanilang buong buhay. Para sa pagsulong ng pananaliksik. Ngunit sila'y bumagsak bago pa man dumating ang liwanag na madaling araw.
Sa mundong ito, napakaraming tao ang hindi nasawi dahil sa sakit mismo. Kundi dahil sa sobrang mahal ng gamot. Napilitan silang iwan ang pag-asang mabuhay. Anan, alam, MOBA? Kada hakbang na pag-unlad sa pagsasaliksik ng gamot. Kada pisong ibababa ng presyo nito. Maaari nitong bigyan ang isang pamilya ng liwanag ng pagkakaisa. At magbigay ng lakas ng loob sa isang buhay para magpatuloy. Ito rin ang pinakamalaking hangarin ni na mama at papa. Hanggang sa huli. Nang umalis sila na may naiwang pangarap, doon ko lang lubos na naunawaan. Ang tapang at silakbo sa kanilang mga mata. Ano ang ibig sabihin noon? Iyon ay respeto sa buhay. Pagdamay sa paghihirap kahit alam nilang mahirap ang daan. Magsimula pa rin ng buong puso. 14 na taon na ang lumipas. Ngayon, sa wakas makakatayo na ako rito. Para sabihin sa kanila, Itay. Inay. Tingnan nayo. May dumating na bagong buhay, dala ang mga pangarap niyong hindi natupad. Dala rin nito ang pangakong kaya ng bawat karaniwang tao. Dumating na siya. Hi. Hi. Sige na. Hintayin kita sa sasakyan. Sa mga tao na ito, kamusta? Ayos ka BA? Maayos naman ako. Hello, Ann. Tungkol kay Wenchan, lahat. Alam namin na. Ako ang nagkamali sa'yo bilang kuya. Pasensya na. Wala yun. Tapos na ang lahat. Kumain ng sabay, isang beses lang. Huwag na lang. Hi, Ann. Pasensya na, kasalanan ng mga kuya mo. Ang dami nagbago sa North City nitong taon, pati ilang tao. Ang dalawang kuya mo. Simula nung umalis ka, tuluyan silang nasiraan. Ang pangalawa mong kuya, si Pei, nalulong sa alak. Ang panganay mong kuya, si Pei Yanji, nagsikap at inilaan ang kita niya sa medical foundations. Naging paring penitente siya. Sumali sa iba't ibang eksperimento. Mga high-risk na medical experiments ng akademya at research institutes, sabi niya para maranasan mismo. Tungkol naman dun sa Wenbu, matapos siyang palayasin nang nakihalo siya sa kung sino-sinong di maayos na tao, nabalitaan, sumama siya sa grupong nagrarasing at naaksidente. Matinding pinsala sa ulo, di alam kung buhay o patay. Xiaopei, nitong 12 taon, para sa kanila, masahol pa sa gagawin para magsisi, pinaparusahan ang sarili sa Alps. Palaging hinahanap ka, naisip mo na ba? Sa huli, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Direct siyang. Para sa akin, tapos na iyon. Ang natitira kong buhay ay iaalay ko sa medikal na pananaliksik para matupad ang hindi natapos na pangarap ng mga magulang ko. Tungkol sa 2 kapatid kong lalaki. Hindi ko sila kinamumuhian. Pero ayoko nang bumalik. Kinabukasan na kaarawan ko. Nakakuha ako ng tawag mula sa ospital. Sinabi nilang mabilis lumala ang kalagayan ni Pei Yancy. Malapit na siyang pumanaw. Tinanong nila ako kung gusto kong magpaalam sa kanya. Anin, enito ka na. Anin, huwag kang matika, enito kami and I kuya. Kuya. Anan, Hi.
Pagdating doon, magpahinga ka na maayos. Hi. Kuya, Ooh. hindi. Kuya, Kuya, kuya. 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 malamig sa labas, uwi na tayo. Kamusta? Magingat ka palagi. Ika rin.